Hindi naman wala naman pong tumakbong senador na Duterte. Bakit mo sasabihin na dinaig pa ni Bam si Duterte? Kami po hindi po kami nagugulat kay Marcoleta. Alam naming malakas si Marcoleta, eh. Tumitingin po kasi kami sa ano, sa nangyayari po sa baba. Mas malakas pa raw si mahirapan sila kay Marcoleta. Publicos Asia Survey, tama yun. Pag hindi na-justify ng survey companies yung pagkakamali nila, na talagang mind conditioning na lang role nila sa politika. Correct. Bam, walang nagawa yan. Eh, iba po yung walang nagawa sa nanalo. Oh. Bukod po dyan, ang pinakamasaya tayo, ang dami na pong graduate. Yung mga talagang lumantad na kalaban ni Duterte, pinangungunahan ni Trillanes, Abante, si Kimbo. Si Kimbo yung magpasimulang umatake kay ano, eh. Di ba? Kasi kung sila Franz Castro lang po ang umatake, hindi naman po iniinda yan, eh. Pero nung nagsimulang umatake si Kimbo kay BP Sara, yun na yun yung simula. Dan Fernandez, yung Pami Zamora, si Dalipi. Tuwan-tuwa ako dun sa Dalipi. Tapang kasi ng Dalipi na yan. Yung mga lantad na bumangga sa mga Duterte, yan. Si Paduano ba, hindi ba pumasok yung ano nila? Hindi matapang, mayabang. Si stick to the plan, Kimbo. Sigurado maraming batas ang gagawin ni Marcoleta. Si Gwen Garcia, grabe yung sinabi pala niyan kay Tatay Digong, no? Eh si Paduano kasi party list, eh. Oh, talo rin po ang mga Makabayan Black, pinangungunahan ni French Castro. Sa panghuli po, BBM, alam mo, hindi nakakadagdag. Hindi yung mga attack dog mo, yan ang dahilan kung bakit ikaw ang kauna-unahang presidente na olats. Ikaw ang pinakamasipag, Si BBM po ang pinakamasipag na presidente na mangampanya. Si Duterte po, kalakasan pa ni Duterte yan. Si Brosas din, talo. Si Duterte po, kalakasan niya pa yung 2019, hindi po siya nangampanya halos. Si BP Sara ang alam po kung nangangampanya nun, eh. Pero sinabi niya, isiro yan, di ba? Isiro yung Makabayan Black na yan. Ay, hindi Makabayan, yung Ocho Derecho. Dalawa po ang umaasa sa endorsement. Dalawa po ang umaasa sa Marcos Magic. Kasi yung mga nanalo po, aminin natin at lahat. Si Erwin Tulfo, kung tumakbo po yan kay Duterte, imagine nyo po, Duterte yung mga yan dati. Ano kaya mangyayari kay Erwin Tulfo kung sa Duterte siya tumakbo? Baka 30 million ang boto niyan. Baka daigin niya pa si Bongo. Di ba? Ibig sabihin, yan lang ang inabot mo, pang-apat ka lang kahit gaano ka kasikat. Kahit gaano ka kasikat, pang-apat ka lang. Kasi yung epekto ng endorsement ni BBM, hindi pa akyat, eh. Pababa. Walang Marcos Magic. Tragic meron. Pababa yung hatak ni Marcos. At least, kaya ka nanalo pa rin dahil
Tulfo ka eh. Marami talagang Tulfo fanatics eh. Wala kami magagawa dyan. Ang sarap panoorin eh, di ba? Ang sarap talaga panoorin ng Tulfo eh. Ikalawa, yung talagang umaasa sa endorsement ni BBM, lagapak. Sino po yan? Si Abalos at saka si Tol. Alam naman natin si Tol, wala namang sariling clout yan. Si Tol, natalo na yan, alam ko eh, noon. Nung nag-Duterte yan, personally, in-endorse yan ni Duterte. Natatanda mo, Tol? Kaya ka nanalo dahil kay Duterte. Anong ginawa mo, Tol? Traiduran lang, Tol. Paalam, Tol. Si Tol tsaka si Benhur Abalos. Yan po ang nangangailangan ng BBM. Wala rin. Laglag. Aasa lang sila kay BBM, wala silang sarili. Kung sa sarili lang nila, hindi talaga makakapagpanalo. First timer yung mga yan. Si Lapid, madami senior citizen nanonood, tanggol sa premo. Si Tol Tolentino. Kung kumapit lang si Tol, di sana asa top 5 din siya. Iba nga yung utak eh. Sobrang talino ni Tol eh. Inaral niya eh. Lahat ng nananalo sa midterm administration, baliktad nga ako. Sayang ka, Tol. Duterte align lahat ng nag-number 1 sa Senate race. Robin noong 2022, Bongo ngayon 2025. Sino ba yung nung 2019? Sino yung 2019 ng number 1? Di ko na matandaan kung sino yung nag-number 1 ng 2019 eh. Pwede din po ba pumanig sa impeachment kasi i-push nila si Vico Soto sa 2028 presidential election? Ano? Pwedeng pumanig sa impeachment? Malabo po yun. Ngayon na po yung impeachment eh. 2025 po. Ano yung tinakda nila? June 30 ba? O July. Sa July po 2025. Yung sinasabi nyo 2028 pa eh. Pag bumoto sila, sino man ang buboto ngayon laban kay BP Sara, sira na karir niya, hindi na sila makakarating ng 2028. Yun po pakatandaan nyo. Malayo pa po yan sa politika. Marami po mangyayari. Marami po mangyayari. Tandaan po ninyo, nung panahon ni Binay, siya yung Vice President. Ang daming okasyon. 2 okasyon nakita ko si Binay. Kasama ko sa okasyon. Alam nyo, pakilala kay Binay noon? The next President of the Republic of the Philippines. Honorable Vice President Jejomar Binay. Lahat po naniniwala na siya yung susunod na presidente. Nung mga first 3 years o first 4 years niya bilang Vice President. Kaya sasabihin nyo, gagawin nila si Sara ngayon ng boboto sila laban kay Sara para naghanda sila sa 2028. Wasak na yung karir nila bago pa makarating yung 2028. Oliver Franco, thank you very much sa 499. Si Pacquiao talo, pati sa Mindanao, ang layo ng boto niya. Duterte po. Hindi po siya nagpapasya sa Mindanao. Duterte po. Galit ang mga tao sa Mindanao. Ang ginawa po ng mga taga Mindanao, kinuha ang pera. Yan ang utos eh. Kunin yung pera, hindi naman kanila yan, sa inyo yan. Kinuha ang pera, binoto po ang mga Duterte. Batang Quiapo lang si Lapid, solve na. At saka, hindi siya bumibira, di ba? Di naman bumibira to. Okay naman pala to. Ayan, gusto ko yung mga nagtatanong. Boss, matanong ko lang po, ano sa tingin mo ang magiging estado or katayuan ng Senado sa ngayon? Gayong hati ang mga pumasok sa Magic 12 at may dilawan or pinklawan, may alyansa at PDP.
Na-discuss ko po kanina yan, mukhang magiging pro Duterte ang bagong Senado. Ngayon sa detalye po, mahirap ulitin, mag-back, ano ka na lang, baka, yung ganun mo lang, yung sa, ano, talo anak ni Maroas. Talaga, hindi tayo nadaya. Hindi ako naniniwala na daya tayo. Sir Badong, may away ngayon ang anak bayan versus akbayan. Nakita ko kanina sa isang news sa GMA. Nalilito po yung iba. Ano ba pagkakaiba na akbayan at anak bayan? Medyo baklang anak bayan lang yung akbayan. Kasi mga miyembro ng akbayan, sila Shell Jokno, si Tabingi. Nakapasok ba si Chua? Oo, mukhang ano eh. Ano nga lang natin, i-check nga natin yung kay Chua. Mukhang malayo si Chua, no? Pasok si Chua. Iba talagang kapangyarihan ng mga DDS, kaya magdadalawang isip na sila. Who do you think will vote no sa Senado in favor of Inday? In favor po ni Inday, meron na po at least siyam, no? 5 yung nanalo ngayon. Plus Villar, Mark, pang-6. Robin Padilla, pang-7. Mig Subiri, pang-8. Alinman sa mga Estrada, pang-9. Pasok na po. Acquitted yan. Boss, sa palagay mo, mapapalitan yung speaker sa 28th Congress? Etong July, hindi pa. Si Martin pa rin. Pero palapit ng 2028, magbabaliktara na. Magbabaliktara na yan. Maniwala kayo sa akin. Lalo na nakikita nila na walang kapag-apagasang manalo si Martin. Magbabaliktara na unti-unti yan. Yung iba magtataka, tatanggapin ba ni Inday pag bumaliktad sila? Siyempre, politiko yan eh. Yung tatay niya, tinanggap naman yung mga yan. Alam na po ng mga politiko yan, baliktarin ng mga congressman. Sir Badong, naproklima na kanina si PRRD as Mayor of Davao City, si Bastiden at Vice Mayor, pati mga 3 kongresista ng 1st, 2nd at 3rd District, pati na rin ang mga konsehales kada distrito. So, wala na po silang habol. Ibig sabihin, hindi man makaupo bilang mayor si Tatay Digong, ang uupo po ay ang kanyang anak na si Basti. Boss Mads, Marcoleta po for Blue Ribbon Committee. Yun ang maganda kay Marcoleta. Kung hindi man siya maging Senate President, malamang hindi siya isi-Senate President dahil seniority. Bagito pa lang siya sa Senado. Pero yung Blue Ribbon, bagay na bagay yan kay Marcoleta. May chance ba na tumakbong VP si Bongo at iba pang running mate? Lahat naman may chance. Wala naman pong problema dun sa chance eh. Correct po kayo, Boss Lame Duck, era na ni PBBM. BBM ngayon at simula na ngayon. Nawala na rin si Raul. Mas gusto raw ni Marcoleta i-handle ang Blue Ribbon. Siya mismo nagsabi nun. Okay po ako riyan kasi kinakailangan talaga dyan sa Blue Ribbon matatag. Imposibleng isipin na bilang Duterte supporter, iboto ko si Bongo, di ko iboto mga sumunod na siyampa. Pwede pong mangyari yan. At nangyari na po eh. Kasi dito sa atin, yung mga aktibo sa social media, di ba, pare-pareho tayo na mag-isip. Tignan nyo naman po, kumpara nyo naman po, ilan ba talaga tayo rito? Ayan, 1/8. Kayo din yung manunod sa ibang vlogger. Meron po na hindi natin naaabot eh. Di ba? Marami pong hindi natin naaabot. Yun po yung mga Duterte na as usual pa rin yung hinahaluan nila.
Pero tayong dito mga taga-social media, wala tayong problema. Kaya lang tignan niyo po yung mga viewership ng mga yung mga pinakasikat na nga, eh, suwerte ng umabot ng 100,000 per episode, eh. Kumpara niyo naman po 'yan, 25 million, 30 million. Ang botante po ng Duterte, naglalaro 'yan around kung mga 30 million, 'di ba? Kasi si VP Sara 32 million, eh. Menos mo yung loyalist, o 'di mga 2 million yung loyalist, 'di 30 million talaga yung boto ng mga Duterte. Alam niyo may propesor lang po sila, yang mga prop na mga political analyst, meron lang po silang prop sa pangalan. Pero sa totoo lang po, ano ba, 'di ba? Eh, ang problema nila masyado silang sampalataya sa mga survey. Ako kino-question ko yung survey, paano mangyayari yan? Sherwin, mula nang nawala ang BFF niya na si Noynoy Aquino, wala na siya sa tamang pag-iisip. Boss, ang laki talaga ng tulong ng social media at vloggers sa awareness ng tao sa mga iboboto nila sa eleksyon. Gumana mga DDS vloggers. Correct. Ang problema nga po, konti lang din talaga rin yung nagbababad sa social media. Mas marami pa po yung sa labas, eh. Mas marami pa po. Mas marami pa rin po na nanonood kala-tanggol. Hindi ko po alam kung sino yung tanggol. Probinsyano yan, di ba? Kaya nananalo si Lito Lapid. Ah. Kasi po kung mas marami na yung nanonood dito,